Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang Suthorn. Nagsimula ang kwento sa isang tahimik at maliit na bayan kung saan makikilala ang isang batang mananahi na nagngangalang Barbara. Mag-isa siyang namumuhay simula nang pumanaw ang kanyang ina at siya na ngayon ang nagpapatakbo ng maliit na pataihan na naiwan nito. Lumilipas ang kanyang mga araw sa pagitan ng mga tela, karayom at sinulid habang ipinagpapatuloy ang hanap buhay ng kanilang pamilya. Isang umaga, nagmamadali siyang umalis para sa isang espesyal na trabaho. Isang biyudang nagngangalang Angel ang nakatakdang ikasal at si Barbara ang napiling tumahi ng kanyang wedding gown. Matapos daanan ang palikulikong kalsada sa gubat at tumawid sa isang lumang tulay gamit ang kanyang maliit na sasakyan, sa wakas ay nakarating din si Barbara sa bahay ng kliyente. Ngunit si Angel na mainipin at bugnutin ay agad na pinagalitan si Barbara dahil sa late nitong pagdating. Habang inaayos ni Barbara ang mga botones sa likod ng gown, walang tigil ito sa pagbubunganga. Kinumpara pa nito si Barbara sa pumanaw niyang ina at sinabing mas disiplinado ito kaysa sa kanya. Ang mga panlalait na iyon ay tila sumasagad sa pasensya ni Barbara. Ilang sandali pa, sa kalikutan ni Angel, bigla siyang natusok ng karayom na naging dahilan ng lalo nitong ikinagalit. Muntik namang mahulog ang isa sa mga botones sa isang makitid na ventilation shop. Nang yumuko siya para kunin ito, muling nagmaldita si Angel at tinawag siyang lampa. Sa pagkakataong ito, nakatitig lamang na matagal sa botones si Barbara at hinayaan niyang mahulog ito. Dahil wala ng ekstrang botones, inutusan siya na bumalik agad sa kanyang pataihan para kumuha ng kapalit at bumalik ng mabilis. Sa kabila ng pagkadismaya, sumunod pa rin si Barbara at muling nagmaneho pabalik sa kagubatan. Ngunit sa gitna ng isang liblib na daan, nakakita siya ng dalawang motorsiklong nakahandusay sa lupa. Wasak dahil sa tila isang malubhang aksidente ang naganap. Itinigil niya ang sasakyan at lumapit. May dalawang lalaking nakahiga sa kalsada, sugatan at nag-aagaw buhay, ngunit gising pa ang mga ito. Sa paligid nila, nakakalat ang mga supot ng droga, dalawang baril at isang malaking maleta na pilit nilang inaabot. Sa sandaling iyon, walang nakakaalam kung ano ang eksaktong tumatakbo sa isip ni Barbara. Ilang sandali pa, kalmado niyang binuksan ang kanyang sewing kit, kumuha ng dalawang sinulid at inilatag ang mga ito patungo sa mga sugatang lalaki. Dahil sa kanilang panghihina, hindi makagalaw ang mga ito, nakatitig lamang sila sa kanya habang nalilito. Dito, naging malinaw ang lahat. Pinagdugtong sila ni Barbara gamit ang kanyang sinulid, tila nananahi ng isang hindi nakikitang linya sa pagitan ng dalawa. Pagkatapos, tahimik siyang bumalik sa kanyang sasakyan at pinaandar ito. Ilang sandali pa, humigpit ang mga sinulid, dahilan upang mahila ang mga baril patungo sa kamay ng bawat lalaki. Aksidenteng nakalabit ng dalawa ang gatilyo at nagbarilan sila sa isa't isa. Pinanood ni Barbara ang buong pangyayari mula sa malayo at dalawang buhay ang nagwakas sa isang iglap. Pagkatapos ay bumaba siya ng sasakyan, lumakad palapit at kinuha ang maleta. Sa puntong ito, malinaw na hindi lang basta mananahi si Barbara. Siya ay isang henyo, isang tao na kung mag-isip ay parang engineer, eksakto at kalkulado sa parang hindi mapapantayan ng isang ordinaryong tao. Ngunit habang papalayo sa pinangyarihan, bigla niyang naisip na naiwan ang isa sa kanyang mga sinulid at may isang karayom na nabali at naiwan sa lugar. Sa takot na matunton at masangkot sa nangyari, agad na bumalik si Barbara upang kuhanin at hanapin ang nawawalang karayom. Alam niya na maaari itong maging ebidensya laban sa kanya. Matapos ang mabilis na paghahanap, sa wakas ay nakita niya ito, nakabaon ng malalim sa kamay ng isang lalaking may suot na helmet. Ngunit bago pa niya ito makuha, biglang gumalaw ang lalaki. Buhay pa pala ito. Nagulat siya at napatigil si Barbara.
Pilit na kumikilos ang lalaki habang inaabot ang kanyang baril. Sa gitna ng kaguluhan, nabitawan ni Barbara ang karayom at mabilis na kinuha ang baril, ngunit binitawan din agad. Nang mapagtantong wala na siyang no choice, muli niyang kinontrol ang sitwasyon. Nilinis niya ang paligid, binura ang lahat ng bakas, inihagis ang baril at nagdesisyon na isama ang sugatang lalaki sa kanyang pag-alis habang ang isa ay iniwan sa kalsada. Sa sandaling iyon ay hindi niya na napansin ang baluktot na karayom na naiwan. Nang makarating si Barbara sa kanyang bahay, kinaladkad niya ang walang malay na lalaki papasok. Gamit ang lubid, itinali niya ito ng mahigpit at hinila ang lupaypay na katawan paakyat ng kisame upang itago hanggang sa makaisip siya ng susunod na hakbang. Ngunit sa sandaling iyon, dumating naman si Angel. Wala siyang ibang opsyon kundi kumalma, lumabas at bumalik sa trabaho. Maingat niyang itinahi ang mga nawawalang botones sa wedding gown nito at nang masiyahan ay umalis din ng babae. Pagkatapos, bumalik siya sa itaas upang harapin ang lalaki na gising na sa mga oras na iyon. Sinabi nito na siya at ang isa pang lalaki na ang pangalan na Joshua ay nasa gitna ng isang transaksyon ng droga. Siya ang buyer at si Joshua ang dealer, ngunit naging magulo ang lahat nang subukan ni Joshua na tumakas tangay ang maletang puno ng pera. Nauwi ang dalawa sa isang marahas na habulan na nagtapos sa barilan. Ngayon, patay na si Joshua at binalaan ng lalaki si Barbara sa kung ano ang pwedeng mangyari sa kanya. Ang ama ni Joshua ay isang malupit na drug lord at kapag nalaman nitong patay na ang kanyang anak, hindi ito titigil hanggat hindi nahahanap ang may gawa nito. Ibig sabihin, hindi lang ang lalaking may helmet ang itutumba nito, kundi pati na rin si Barbara. Sa pagkakataong iyon, maaari na sanang tumakas si Barbara, ngunit hindi niya kayang iwan ang lumang bahay ng kanyang ina. Sa halip, nagpasya siyang manatili at harapin ang sino man na darating. Gamit ang kanyang karayom, sinulid at isang mapanganib na talas ng isip, sinimulan ni Barbara ang paghahanda para sa pagdating ng drug lord. Gumawa siya ng isang bitag kung saan ginawa niyang sentro ng kanyang plano ang nakataling lalaki at ang isang nakabiting baril. Ang bawat detalye ay nakasalalay sa tamang oras, tensyon at sa hila ng iisang sinulid. Nang handa na ang lahat, nagtago si Barbara sa likod ng isang mesa at naghintay. Maya-maya pa, bumukas ang pinto habang ito ay lumalangit-ngit. Pagpasok ng lalaki, wala siyang kamalay-malay na natrigger na nito ang bitag. Sa paghila ng sinulid, nahulog ang lalaking may helmet mula sa hagdan, kumalas ang baril at nalaglag sa sahig. Tumigil mismo sa harap ng lalaking may helmet. Nang mga sandaling iyon, kasalukuyan namang naipit ang kamay ng hitman. Dahilan upang magkaroon ng pagkakataon ang lalaking may helmet na paputukan ito. Ngunit sa kasamaang palad ay wala na palang bala ang baril. Perpekto na sana ang plano, ngunit nauwi rin ito sa pagkabigo na naging dahilan ng pagkamatay ng lalaking may helmet. Mabilis namang lumabas si Barbara sa likod at tumakbo patungo sa gubat. Ngunit mas mabilis ang drug lord. Hinabol siya nito sa pagitan ng mga puno at binaril siya sa binti, dahilan upang bumagsak siya sa lupa. Gumagapang habang naghahabol hininga at pilit na may inaabot si Barbara na anumang pwedeng gamitin. Ngunit kalmadong lumapit ang lalaki, kinuha ang sarili nitong sinulid at ipinulupot ito sa kanyang leeg. Sinakal nito si Barbara hanggang sa hindi na ito makagalaw. Nang matapos ang lahat, binuksan niya ang maleta. Sa loob nito ay mayroong pera at isang nakatagong bomba na may sensor. Sasabog ito sa loob ng 5 minuto. Kumilos agad ang lalaki at nagawa niya sa tamang oras na isara ang takip at mabilis na nilisan ng lugar. Teka kaibigan, bago natin ipagpatuloy ay maaari ba ako makahingi ng like? Simpleng bagay lang yan pero napakalaking tulong sa akin yan. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel ay pasubscribe naman po. Maraming salamat. Samantala, bumalik ang kwento sa nakaraan sa crossroad kung saan nakatayo si Barbara. Hindi makagalaw habang pinag-iisipan ang kanyang gagawin. Kukunin ba niya ang maleta na nasa gitna ng kalsada o tatalikuran ito? Sa kabanatang ito, iba ang kanyang naging pasya. Sa halip na itago ang pera, nagdesisyon si Barbara na gawin ang tama at iulat ang insidente sa mga pulis.
Agad niyang sinabi na nakakita siya ng 2 sugatang lalaki matapos ang tila isang aksidente. Hindi nagtagal, dumating ang nag-iisang opisyal sa maliit na bayan, isang mahinang matandang babae na nagsisilbing guide sa lugar na iyon. Sinuri niya ang lugar, tinignan ang mga biktima at agad na naramdaman na may nawawalang maleta. Inakala ni Barbara na naitago niya ito ng ligtas sa likod ng kanyang sasakyan, ngunit matalas ang matandang pulis kaysa sa itsura nito. Hindi nagtagal, nakita ng opisyal ang maleta at kinuha ito bilang ebidensya. Pagkatapos, natagpuan na lamang ni Barbara ang sarili na nakaposa sa loob ng maliit na istasyon ng pulis katabi ang 2 lalaking galing sa aksidente. Nang tanungin ng pulis kung ano ang tunay na nangyari, kalmadong sinabi ni Joshua na hindi na iyon importante. Ang mahalaga ay kailangan nilang makaalis agad bago pa dumating ang kanyang ama. Ngunit hindi ito sineryoso ng matandang pulis dahil abala ito sa isa pang event na nagaganap sa kabilang pinto, ang seremonya ng kasal ni Angel kung saan siya rin ang magkakasal. Dahil sa kanilang maliit na bayan, ang lokal na pulis ang siya ring pari. Samantala, alam ni Barbara na nauubos na ang kanilang oras. Sinimulan nito ang pagpaplano ng pagtakas. Gumana ng mabilis ang kanyang matalas na isip nang mapansin ang mga susi ng posas na nakalagay sa mesa. Tahimik niyang sinenyasan ang lalaking may helmet na makipagtulungan sa kanya. Gamit ang kanyang karayom, sinulid at isang piraso ng papel, gumawa si Barbara ng isang pansamantalang dart launcher. Inutusan niya ang lalaki na alisin ang sinturon at sintas ng sapatos nito para gamitin sa pag-abot ng mga susi. Matapos ang ilang attempt, sa wakas ay nailagay ng lalaki ang kanyang sinturon sa tabi ng susi. Pagkatapos ay kinagat ni Barbara ang karayom at maingat na itinira ito. Perpektong bumulupot ang sinulid sa kiring. Ang kailangan na lang na gawin ay hilain ito ng lalaki at ang kanilang kalayaan ay abot kamay na nila. Sa kabilang silid, kasalukuyang namumroblema si Angel sa kanyang damit. Sa kanyang desperasyon, sinubukan niya itong pagdugtungin gamit ang isang safety pin. Ngunit paulit-ulit itong kumakalas at nasusugatan ng kanyang balat. Dahil sa inis at sakit, nagwala siya sa galit. Dahil nais niyang maging perpekto ang lahat, tinawag ni Angel ang matandang pulis na biglang naalala si Barbara na naghihintay sa kabilang silid. Kaya naman pumasok ang pulis sa eksaktong sandali kung kailan kukunin na ni Barbara at ng lalaking may helmet ang mga susi ng posas. Sa isang iglap, gumuho ang kanilang plano. Mabilis niyang itinahi ang mga nawawalang botones, tinapos ang trabaho at ibinalik sa kanyang upuan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga susi ay inilagay sa isang coat rack na tanaw nila pero mahirap abutin. Sa kabila nito, pursigido pa rin si Barbara. Muling inihagis ng lalaki ang kanyang sinturon patungo sa mga susi at perpektong tinamahan ito. Gamit ang kanyang karayom at sinulid, maingat na inasinta ni Barbara at ipinitik ito patungo sa butas ng mga susi. Sa kabila ng lahat, nagtagumpay sila. Sa wakas ay nakuha ng lalaking may helmet ang mga susi at ginalagan ng sarili. Ngunit sa halip na tulungan si Barbara, tinalikuran siya nito. Mabilis na lumabas ng silid ang lalaki, tangay ang maleta at itinapon ang mga susi sa lugar na hindi mahahanap ng sino man. Ngunit tumangging sumuko si Barbara. Sa mabilis niyang pag-iisip, napansin niya ang cable ng CCTV sa malapit. Hinila niya ito mula sa dingding, binalatan ng kawad at ikinabit ito sa kanyang sinulid. Isang panibagong planong improvise ang nabubuo sa kanyang isipan. Ang layunin niya ay gamitin ang kuryente bilang sandata. Ngunit bago pa siya makakilos, dumating na ang drug lord sa istasyon at binaril ang matandang pulis bago pa man ito makabunot ng sandata. Pumasok ito sa kabilang silid at natagpuan ang kanyang anak na nakaposas pa rin. Sa sandaling itinutok nito ang baril kay Barbara, nakagawa naman ng huling akbang ang pulis habang ito ay sugatan. Sa isang tahimik na pagpapalitan ng tingin, nagkaroon ng desperadong pagkakaintindihan si Barbara at ang opisyal. Isinaksak ng pulis ang live cable sa sakit at dumaloy ang malakas na kuryente sa buong silid. Dahil sa electric shock, nanghina at hindi nakakilos ang drug lord. Ngunit bago ito mangyari ay nakapagpaputok pa ito.
Tumama ang bala sa tiyan ni Barbara. Bumagsak siya at nawalan ng malay, habang ang matandang opisyal naman ay nakaligtas na may kaunting galos lamang dahil sa suot nitong bulletproof vest. Ilang sandali pa, makikitang nakahandusay si Barbara na naghihingalo. Wala namang malay ang drug lord at ang lalaking may helmet ay nakatakas, tangay ang pera, habang ang iba naman ay nakatingin lamang. Muling bumalik ang oras sa crossroads kung saan nakatayo pa rin si Barbara sa gilid ng kalsada at hindi sigurado sa dapat na gawin. Ngunit sa pagkakataong ito, sa ikatlong bersyon ng kanyang tadhana, pumili siya ng ibang landas. Nagpasya siyang umalis at huwag nang makialam. Ngunit habang nagmamaneho pa uwi, nadaanan niya ang lumang pataihan ng kanyang ina na ngayon ay kupas na at wala ng buhay. Ang tanawing iyon ay tumanim sa kanyang puso, marahil ay dahil sa konsensya o dahil sa desperasyon, kaya pinihit ni Barbara ang sasakyan pabalik at binalikan niya ang maleta. Ngunit nang pagdating niya, naroon na ang drug lord. Nagtago si Barbara, hindi makagalaw habang nasasaksihan niya ang pagpaslang nito sa lalaking may helmet sa harap mismo ng kanyang mga mata. Sa tindi ng takot, tumakas siya at mabilis na nagmaneho patungo sa isang maliit na kainan sa tabi ng kalsada para magtago. Ilang sandali lang, pumasok ang drug lord at ang kanyang anak na si Joshua sa mismong kainan. Inihanda ni Barbara ang kanyang sarili, sigurado na ito na ang kanyang katapusan, ngunit laking gulat niya nang hindi siya inatake ng lalaki. Sa halip na saktan siya, kalmado itong humingi ng tulong, sugatan si Joshua at kailangan nila ang kanyang husay bilang mananahi. Sa loob ng palikuran, tinahi ni Barbara ang sugat ni Joshua sa gitna ng nakakabinging katahimikan. Habang tinatahi ang sugat, nagsimulang maglabas ng sama ng loob si Joshua. Ikinwento nito ang tungkol sa kanyang ama, ang kalupitan at takot kung paano ang buhay niya ay naging puro pasakit lamang sa ilalim ng kontrol ng kanyang ama. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Barbara ng awa. Tahimik niyang iniabot kay Joshua ang isang pulang sinulid. Sinabihan niya ito na hawakan iyon ng mahigpit. Pagkatapos ng may dahan-dahan at maingat na pagkilos, ibinuhol niya ang dulo ng pulang sinulid na iyon sa baril na nasa loob ng bag ng kanyang ama. Pagkatapos, kumuha siya ng isang asul na sinulid at sinimulang ihabi ito sa buong silid habang nagkukunwaring sumasayaw at nakikipaglaro na tila isang inosenteng pampalipas oras. Nang matapos siya, iniabot din niya kay Joshua ang asul na sinulid. Ngayon, hawak na niya ang pula at asul sa bawat kamay. Itinuro na sa kanya ni Barbara kung ano ang dapat gawin pagdating ng tamang sandali. Kapag ang lahat ay nasa ayos na, ang kailangan na lang niyang gawin ay hilain ito. Sa gitna ng tumitinding tensyon, biglang sumulpot muli si Angel upang magreklamo tungkol sa kanyang damit. Sa kabila ng kaba, pinanatili ni Barbara ang pagiging kalmado at lumabas siya ng silid upang ayusin ang mga nawawalang botones. Ito ang sandali kung saan pinakita ng drug lord ang kanyang tunay na pagkatao. Pinilit nito ang anak na si Joshua na patayin si Barbara gamit ang sarili nitong mga kamay o wakasan ang sariling buhay gamit ang isang kutsilyo. Nag-alinlangan naman si Joshua, nanginginig at nagtatalo ang takot at konsensya. Pagkatapos, sa isang iglap na desisyon, tumingin siya kay Barbara at hinila ang dalawang sinulid gaya ng itinuro nito. Ang tensyon mula sa mga PC ay nag-trigger sa mekanismong binuo ni Barbara kanina na humila sa baril na nasa loob ng bag ng kanyang ama. Ang baril ay umangat, umikot at pumutok, isang putok na sinundan pa ng isa. At bago pa man maintindihan ng drug lord ang nangyari, bumagsak na ito, pinatay ng sarili niyang anak. Sa pagkakataong ito, ang lahat ay umayon sa plano ni Barbara. Sa sumunod na mangyayari, dito mabubunyag kung sino talaga si Barbara. Kinuha niya ang maleta ng pera at naglakad palayo, iniwan si Joshua na tulala sa gulat at wasak ang puso. Sinubukang humapol ni Joshua habang kinakaladkad ang kanyang sugatang binti at tinitiis ang sakit. Ngunit wala na si Barbara, mabilis na itong nakauwi, tangay ang kanyang premyo. Nang sa wakas ay makarating siya, pinuksan niya ang maleta.
Nanginginig ang kanyang mga mata habang isa-isang binibilang ang mga bundle ng pera. Mga pera na galing sa flood control project. Ay, mali pala. Galing pala yun sa maleta ni Saldico, sorry. Ngunit bigla namang sumabog ang maleta, ang parehong sensor-triggered bomb na pumatay sa iba at siya ding tumapos ng kanyang buhay. Ang kasakiman ni Barbara ang tumapos sa kanyang tadhana sa isang iglap. Sa huling pagbabalik sa nakaraan, sa pagkakataong ito, hindi na sa pinangyarihan ng krimen, hindi sa gubat o sa kalsada, kundi sa isang tahimik at tila walang kwentang sandali, ang sandali kung kailan muntik nang mahulog ni Barbara ang botones sa ventilation shop. Tumigil siya, huminga ng malalim at nagpasyang damputin ito. Nanatili ang botones sa kanyang kamay. Ang nag-iisang galaw na iyon ang nagbabago sa lahat. Hindi na niya kailangang umuwi para kumuha ng ekstrang botones. Sa pagkakataong ito, hindi na niya nakasalubong ang dalawang estranghero. Hindi na nakilala si Joshua at hindi na kailanman nasangkot sa gulo. Ilang sandali pa, habang nagmamaneho pabalik, bigla siyang kinabahan sa takot. Huminto siya sa crossroad at muling nakita ang drug lord. Ngunit ngayon, isa lamang itong lalaking nagtatanong ng direksyon. Kinabahan naman si Barbara at inaasahan na niya ang pinakamalala. Ngunit sa halip na bumunot ng baril, naglabas ang lalaki ng makapal na pera. Nagpasalamat ito sa kanyang tulong at binigyan siya ng 3 bugkos ng pera bilang simpleng gantimpala sa pagtuturo ng daan. At sa wakas, ang kwentong nagsimula sa isang nahulog na botones ay bumalik sa pinagmulan nito na nagpapakita kung paano ang isang maliit na desisyon ay kayang baguhin ng lahat, maging ang pagitan ng buhay at kamatayan. Ang moral lesson ng kwentong ito ay dapat pala ang mga maleta ni Saldico ay may parehong bomba na katulad ng bomba sa maleta ni Barbara para siguradong ubos ang mga buhaya sa kamera. Aray ko! Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.